Tama-tama, usapang agrikultura po tayo. Umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng magkakasama epekto ng high habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Kaugnay niyan, makakausap po natin Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. ASEC Arnel, good morning sir. Thank you for joining us. Hi, Ivan. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. ASEC, masyado pong malaki, ano? Nasa 1 bilyong piso na yung halaga ng pinsala sa agrikultura. Ano ho yung hardest hit ng mga pananim natin? Actually, Ivan, as of yung latest bulletin natin, umakyat na sa 1.4 billion Naku yung po. damage sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki rito sa ating rice sa palay natin at 794 million. Sinusundan ito ng ating mga gulay at iba pang high value at 454 million. At sa maisa natin, 74 million. At yung mga nasirang irrigation facilities, nasa 59 million. Yung sa livestock, nasa 12. But yung sa pangisda natin, nasa 6 million. Lubang na apektuhan dito sa Central Luzon, nasa 700 million yan. At dito rin sa Region 1, 300 million. Apektado rin, of course, halos yung buong Luzon. Dito sa combined effect ni Luis, ni Maymay, at sa patuloy na habagat, yung nararanasan natin na sobrang ulan ng habagat. So ang kasunod po nito, siyempre, apektado ang supply natin at apektado naman yung presyo. Yun na po ba yung aasahan ng mga mamimili nito sa susunod na mga linggo? Ivan, sa bigas, bagamat ito yung pinakamalaki in terms of value, pero in terms of volume, maliit na bahagi lamang ito. At karamihan dito, partially damaged at may chance pa ng recovery. So, wala tayong inaasahan na impact nito sa bigas sa ngayon dahil maganda yung local supply, pati yung import natin. Pero pagdating sa gulay, ibang usapan nito dahil malaking bahagi ng taniman natin dito sa Central Luzon, Southern Tagalog, at saka rito sa Cordillera ay apektado talaga. So we can expect slight increases dito sa presyo ng ating mga gulay, parehas sa pakbet at saka sa chop suey. Dahil sila yung nagsusupply talaga rito sa Metro Manila. Yung pinsala nga po sa mga gulay, ano, ironic lang kasi may mga balita po na sa Benguet, mayroon namang hindi mabenta at may mga tinapon po recently. Yung nangyari naman sa Benguet, Iban, actually na-harvest na yon, nadala na sa La Trinidad, pero dahil sa buhos ng ulan, hindi natakloban yung truck. Nabasa at dahil sa haba ng pila ng truck, ay nabulok yung kanilang cabbage. So, ibinalik ng may-ari, kaya tinutulungan ng ating regional field offices. So, ganun yung nangyari doon. Nabulok lang dahil sa sobrang ulan talaga. Pero kung baga, dun sa logistics aspect, from the farms to market, may ano na po ba tayo? I mean, is there a system in place para hindi na humaulit yung mga ganitong insidente? Nakakaano ho di ba, nakakapanghinayang, masakit sa dibdib. Pag makikita mo yung mga gulay na ganyan, wala kang mabili sa Metro Manila, pero nasisira naman sa upland. Totoo yun, Ivan. Talagang masakit yun. In fact, bago nitong mga bagyuhan, mula July hanggang August, nasa 30 million yung natulungan ng DA Regional Field Office natin dyan. Maraming trucks ang patuloy na papunta sa farms, sa mga trading center. In fact, nakakarating sa silang yung mga produkto, umabot ng 5 metric tons sa tulong ng ating DA. Yung sa Walter Mart, nakarating ng 9 metric tons. And then, nagkaroon din ng 11 metric tons dito sa Madalipe, Am-Am. Ang isang issue lang ngayon, talagang dahil sa mga pag-uulan na ito, bumaba yung by 17% yung mga trucks na mga traders mismo na umiikot dito sa buong Cordillera. ASEC, ano ho yung tulong na pwedeng ibigay ng pamahalaan sa mga magsasaka na nasiraan ng pananim? Gayon din po yung mga mangingisda naman na hindi makapalaot dahil sa masamang panahon o yung may mga palaisdaan na baka nag-overflow at nawalan din sila ng kita sa puntong ito. Bago pa itong mga bagyo na ito, Iban, naka-preposition na yung ating mga libreng binhi at mga pataba doon sa mga regional field offices natin para pag ready na yung mga magsasaka natin na magtanim, naka-in place na to. So ang importante dito, bumalik yung kanilang productivity uli. Of course, yung ating indemnification galing sa PCIC, namamahagi na yung PCIC initially ng
36 million pesos at madadagdagan pa ito dahil sa dami ng losses na nakikita natin sa ngayon. Yung ating Quick Response Fund, 1 billion pesos yan for recovery and rehabilitation plus alternative livelihood. And then yung ating Survive and Recovery Loan Package ay 25,000 pesos para sa additional puhunan para sa ating mga magsasaka at mangingisda. ASEC, maraming salamat po sa pagsagot sa mga tanong namin. Thank you very much. Maraming salamat din, Iba. Mabuhay ka. Good morning. Nakausap po natin DA Assistant Secretary Arnel de Mesa.